Paano nga ba yung tamang pag-fill out ng form para sa calamity loan ng Pag-ibig? At ano-ano pa yung mga requirements at paano nga ba mag-qualify? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung merong declaration ng state of calamity sa lugar ninyo, halimbawa na balita or sa munisipyo, dineclare na siya, ibig sabihin niyan, pwede na mag-apply ng calamity loan. Pero i-double check nyo kung qualified kayo bago kayo mag-fill out ng form para nga naman hindi masayang yung effort. Unang-una, dapat active Pag-ibig member. Anong ibig sabihin nito? Dapat ba buwan-buwan may hulog? Nakalagay dito na in the last 6 months o sa nakaraang 6 na buwan, kahit isang contribution lang pwede na. Pero dapat sa lifetime mo o sa pagiging Pag-ibig member mo, dapat nagkaroon ka na ng 12 monthly na hulog. So kung meron ka ng at least 12 months na hulog and in the last 6 months meron kang isang monthly contribution, pwede kang mag-loan basta wala kang default na loan. Ibig sabihin, kung dati nag-loan ka na sa kanila ng multipurpose loan or calamity loan, dapat patuloy mo itong binabayaran. At tandaan natin na simula nung na-declare yung state of calamity sa lugar ninyo, meron tayong 90 days para gawin yung pag-apply ng loan. At ang maganda pa nga pala dyan ay pwede itong bayaran ng 1 year, 2 years, or 3 years or 36 months. So sa inyo, kung ano yung mas magaan, kung gusto nyo mas mabilis, or kung gusto nyo mas matagal para nga naman maliit lang yung babayaran monthly, pwede din naman. Gaano katagal makukuha yung loan? Ang sabi dito is as fast as 3 days. Pero sa ngayon, kung masyadong marami nag-a-apply ng calamity loan, hindi natin alam kung abutin to ng 3 to 5 days. And now, para sa mga requirements, unang-una, dapat mag-fill out ng calamity form. Pwedeng ma-download yan dito sa mismong website ng Pag-ibig. Bali, ang gagawin nyo lang, pumunta sa website nila na pagibigfund.gov.ph, pumunta rito sa cash loans and then calamity loan. Ito rin yung pinakita kong website kanina kung saan dito nyo makiklik yung form mismo. Ang maganda niyan, habang nasa bahay kayo, pwede nyo itong ipaprint at fill upan na din. Pero bago nyo fill upan yung form, i-check nyo muna kung meron ba kayong ibang requirements. Valid ID. Kahit isa lang, pwede na. Ito yung valid ID na tinatanggap ng Pag-ibig. Yung national ID, passport, driver's license, PRC ID, police clearance or NBI clearance tinatanggap nila, maging yung sa TIN ID tinatanggap din. I-check nyo na lang tong listahan kung meron ba kayo ng kahit isa man dito. Meron din silang tinatanggap na senior citizen card. Kung meron ka na nito, ang next naman ay dapat meron kang proof of income. Para sa mga empleyado, kailangan yung mag-reach out sa HR or sa boss ninyo para sa certificate of net pay. Sa second page kasi ng Pag-ibig form, merong certificate of net pay doon. Nakalagay dito kung anong buwan yung inassess, ano yung salary ninyo, may mga allowances ba kayo, magkano yung pinaka kinita ninyo nang wala pang deductions. Yung mga deductions ilalagay din dito yung sa SSS, sa tax, sa GSIS, Pag-ibig at marami pang iba. So makikita dito yung net monthly income at kung sino man yung authorized signatory para sa certificate of net pay ninyo. Para naman sa hindi empleyado, meron ditong iba't ibang option, kahit isa lang dito pwede na. Yung ITR, pwede yan, commission vouchers kung sakaling yun yung source ng income ninyo, bank statement kung nakaka-receive kayo ng remittances abroad, transport franchise or certificate of engagement issued by the owner of business. Pero kung wala kayo ng ni isa man dito, halimbawa mahirap makapag-provide ng kopya nito, meron naman ditong declaration of income, kung saan pipirmahan nyo lang ito at fill upan yung form. Ganito yung pinakamagiging halimbawa niya. Magkano yung regular na income mo, and then i-total nyo lang to ng 6 months at pirmahan sa bandang baba. So kung ang tanong, kailangan nyo pa ba ng certificate of net pay? Hindi na, kasi nga meron na kayong declaration income. Again, ito ay para sa mga voluntary members or self-employed. Para naman sa mga OFW, iba naman yung requirements para dyan. Kadalasan, yung contract ninyo o kaya naman certificate of employment yung hihingi ninyo. Tandaan na kung nasa foreign language ito, kailangan ng English translation para dyan. So, yun yung isang kailangan, valid ID, proof of income. Ano pa yung isa? Yung cash card. Hindi kasi tayo pwedeng makareceive na ng cheque mula sa Pag-ibig o hindi nila pwedeng i-transfer sa ibang bank account. Instead, kukuha ka talaga ng Pag-ibig Loyalty Card Plus sa kanila. Ito yung halimbawa nun.
ito ay valid ID na at cash card or ATM account pa. Kung saan kapag may claim ka sa Pag-ibig, halimbawa yung sa pag-retire mo, o katulad nito, nag-loan ka, dito na itatransfer. Pero kung meron ka naman ng Land Bank cash card, pwede rin naman dito ilagay. Pero sa ngayon kasi kadalasan, yung Loyalty Card Plus na talaga ine-enroll, pwedeng powered ng AUB or Union Bank. At kung may katanungan kayo kung paano makakuha ng Loyalty Card Plus, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video para dyan. Isang araw lang nakuha na namin ito, mabilis lang siyang kunin. Ang kagandahan niya nga, may mga discount ka pang pwedeng ma-avail halimbawa sa McDonald's or sa iba pang establishment pag pinakita mo itong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Pwede nyo nang i-check yung page or channel namin tungkol dyan. At kung meron ka na nung cash card, kailangan mo na lang ng selfie na hawak yung valid ID mo maging yung sa cash card. So kapag meron ka na ng the rest, pwede ka na mag-fill out ng form. Para nga naman hindi masayang yung effort mo, ibig sabihin yan, ready ka na sa the rest ng requirements, ito na lang yung kulang. At sa pag-fill out ng form, unang-unang hihingin sa inyo ay yung Pag-ibig number ninyo. And by the way, i-remind ko lang kayo na capital letters or big letters yung gagawin natin pagsulat dito, black ballpen ang gagamitin. So andito yung complete name, mother's name, ilagyan na rin natin, nationality, and ano na rin yung gender and marital status nyo na din. Para sa birth details, katulad ng kung kailan pinanganak at kung saan, i-fill up pa na rin siya kasama ng citizenship at email address. By the way, itong application number, hindi nyo man na ito fill upan. Instead, yung sa Pag-ibig officer yung maglalagay nito. May makikita kayong home telephone number. Kung sakaling wala kayo nito, ilagay nyo na lang ay N/A or not applicable. Katulad na nakalagay dito, kung sakaling wala kayo noon, N/A talaga ang ilalagay. Tatanungin din sa inyo ang TIN number, SSS number, at maging yung address ninyo. Yung permanent home address ko ay pareho sa present home address. Kaya nilagay ko na lang ay same as above. Pero kung magkaiba, ilagay nyo na lang din dito yung permanent home address at yung present home address. Para sa mga empleyado, ilagay dito yung business name. Kung sakaling self-employed kayo, ilagay nyo rito yung sa registration ninyo. Maging yung sa address ng business na yon. Merong nakalagay dito na name of typhoon or calamity. Sa pag-fill up ng multipurpose loan, ito lang yung pinakakaibahan. Wala kasi itong portion na to. Pero sa calamity loan, meron siya. And then, loan term, pipili ka kung 1 year, 2 years, or 3 years ba. Desired loan amount, pwedeng maximum, or pwede ka na lang mag-specify dito kung magkano. Kung sakaling nasa Pag-ibig branch ka naman, pwede mong i-double check sa kanila kung magkano ba yung loanable amount mo. And then, kung ayaw mong i-maximize yun, ilalagay mo na lang dito basta hindi sasobra doon sa maximum na amount na meron ka na pwedeng ma-loan. And then loan purpose, finila pa na rin natin. Sa bandang baba, sa akin N/A, lalo kung first time mong mag-work sa company na to o ito yung unang trabaho mo. Pero kung meron ka ng mga naging trabaho dati, ilalagay mo na lang siya isa-isa dito. Yung company name, yung address noon, at kung hanggang kailan ka doon. Month and year na lang yung ilalagay. Dito sa bandang baba, nakalimutan ko lang pero dapat may pirma din dito. And then ilalagay mo rin dito yung disbursement card. Kung mapapansin nyo, required talaga siya. Kailangan ilagay dito kung saan ba itatransfer yung ilaloan ninyo. And then sa pinakababa, meron ditong application agreement. May pirma kayo dito and yung authorized signatory na rin sa kumpanyang pinagkatrabahuhan nyo, ilalagay na rin siya. Next naman ay sa promissory note, kung saan merong witness dito and yung pirma nyo na din. Ilalagay nyo na rin dito kung magkano ba yung niloloan ninyo. Sa pinakababa, Pag-ibig Calamity Loan, paano nyo ba nalaman? Pipili lang kayo ng isa dito. Kung sa YouTube ba siya, considered a social media yon, so pwede nyo piliin yung social media. And then, pirma na lang dito. Ito yung portion na sa Pag-ibig officer lang yung mag-fill up, so iwanan nyo lang ito. And then, yung second page, kung employed, ipa-fill up to doon sa officer ninyo or sa HR ninyo. Kung sakaling ang self-employed, pwedeng declaration of income para sa OFW, yung contract, or yung COE ninyo. So, yun yung mga qualifications at requirements sa pag-apply ng calamity loan sa Pag-ibig. Pwede itong gawing online or pwede rin naman sa mismong branch ng Pag-ibig. Kapag online, click nyo lang tong proceed at i-upload yung mga requirements na nakalagay dito. Katulad ng nasabi natin kanina, dapat may cash card, selfie, at yung loan application form maging yung valid ID. Click natin tong proceed. And then, pipiliin nyo lang yung loan type dito. Halimbawa, itong cruising at ilang terms yung gusto nyo or gaano katagal babayaran. Halimbawa, 36 months. Ilalagay nyo lang dito yung Pag-ibig number ninyo. Kapag okay na, click natin itong validate at magkapakita yung detalye ninyo. Fill upan nyo lang yung form. And then, click ko yung next. Proceed tayo. Click ko lang yung okay.
at hintayin ang OTP na ipapadala sa phone ninyo na siyang ilalagay dito. So, enter ko lang. Click ko yung proceed. At ito na yung part kung saan pipiliin na yung cash card. Kung mapapansin ninyo, may option ng cash card ng Land Bank. Pwede rin naman yung Loyalty Card Plus ng Union Bank or AUP. Sa akin, Union Bank. Ilagay dito ang cash card number. Para sa cash card number, ito nga pala siya, yung 16-digit card number. Nalagay ko na, click ko tong status, valid naman. Go to the last step na tayo, kung saan i-upload na natin yung sa form. Meron dalawa, front side at reverse side. Pero kung self-employed kayo, ang i-upload nyo ay hindi yung reverse side, instead yung declaration of income ninyo. Next naman ay valid ID and then selfie at isubmit ito. Hintayin na lang ang magiging feedback or update ng Pag-ibig, pwedeng via email or pwede rin via text about sa status ng loan ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-share ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!